Ano ang pwedeng i-inbreed at hindi dapat i-inbreed sa native chickens? Ang tamang breeding ay mahalaga para mapanatili ang kalidad at kalusugan ng iyong mga native chickens. Pero alam mo ba kung anong klase ng mga manok ang pwedeng i-inbreed at alin ang hindi dapat? Tara, alamin natin! Ano ang inbreeding? Ang inbreeding ay ang pagpapalahi ng mga manok na magkamag-anak o mula sa parehong bloodline upang mapanatili ang mga magagandang katangian tulad ng laki, bilis ng paglaki o resistensya sa sakit. Ginagawa ang inbreeding para makasiguro na mapanatili ang pure bloodline ng kanilang mga native chickens. Mga pwedeng i-inbreed. Sa inbreeding, may mga klase ng native chickens na pwedeng i-breed para mapanatili ang kanilang magandang katangian. Ano ang mga ito? Una, ang mga chickens na may superior traits tulad ng mabilis na paglaki, magandang egg production, at mataas na resistensya sa sakit. Maaari silang i-inbreed para maipasa ang mga katangiang ito sa mga susunod na henerasyon. Pangalawa, mahalaga ring pumili ng healthy native chickens. Kapag malulusog ang mga breeders, malaki ang tsansa na magpanganak sila ng mga malulusog ding sisiw. Pangatlo, maaaring gawin ang controlled inbreeding sa isa o dalawang henerasyon lamang. Kapag nakita mo na ang desired traits, magandang magpasok ng bagong dugo para maiwasan ang mga problema. Pero, hindi lahat ng manok ay pwedeng i-inbreed. Narito ang mga halimbawa ng hindi dapat i-inbreed. Una, huwag i-breed ang mga chickens na may genetic defects. Kung may deformities, mahinang pangangatawan, o madalas magkasakit, hindi ito magandang i-inbreed dahil maipapasa ang kanilang genetic problems sa mga anak nila. Pangalawa, iwasan ang direct parent-offspring breeding. Ang pagbreed ng magulang at anak ay may mataas na posibilidad na magre-resulta ng mga genetic disorders at huminang resistensya. Pangatlo, ang repeated brother-sister breeding ay hindi rin mainam. Sa una, pwede pa itong gawin kung may gusto kang i-preserve na katangian. Pero kung paulit-ulit, bababa ang fertility at productivity ng flock. At panghuli, iwasan din ang pag-breed ng mga masyadong batang chickens o yung mga sobrang tanda na. Kapag hindi na sa tamang edad, maaaring mababa ang fertility at magiging maselan ang mga magiging sisiw. Upang mapanatili ang magandang kalidad ng iyong mga native chickens, mahalaga ang tamang outcrossing o pagpapakilala ng mga bagong dugo mula sa ibang flock. Sa ganitong paraan, hindi mo isasakripisyo ang kalusugan ng iyong mga manok upang mapapanatili ang mga desired traits. Ang tamang balanse sa pagitan ng inbreeding at outcrossing ay magbibigay sa iyo ng malulusog, malalakas, at mataas ang productivity ng mga native chickens. Ang breeding ng mga native chickens ay isang proseso ng pag-aaral. Kung gusto mo pang matuto ng iba't ibang tips sa pagpapalahi at pag-aalaga ng native chickens, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Salamat sa panonood. Dasyon Dubai, sa bawat hakbang, sa bawat tanong, sagot ay handa ng ibahagi. Sa negosyo ng native chickens, asenso'y tutok sa plano. Sa Dasyon Channel ang daan tungo sa pag-asenso.